Hello, ako si Oliver at welcome sa Filipino Spreadsheets. Welcome sa project series natin, episode number 2. At bago natin i-discuss kung ano yung mga services na ginawa natin sa tracker na ito, sa spreadsheet na ito, gamit ang MS Excel, shoutout muna tayo kay Sir Noy Tebs, yung nakaraan natin na finiture sa project series number episode 1. Ganito yung naging feedback niya sa atin, no? Sabi niya, the best yan siya. Ang galing ng support niya sa project ko. At ma-recommend ko ito sa inyo, lahat ng mga small or big business owners. Thank you, Oliver. So maraming salamat Sir Noitebs sa tiwala sa Filipino Spreadsheets. Ngayon, i-discuss natin kung ano ba yung ginawa natin dito kay Ma'am Misaki naman, no, yung name ng client natin. At ano-ano yung mga functions, mga features na meron dito sa kanyang customized spreadsheet gamit itong MS Excel. So, itong ginawa natin kay Ma'am Misaki, taga Japan naman siya, ano? Meron siyang business na nagbebenta siya ng mga cellphones, iPhones, etc. And then, kailangan niya yung gantong setup na may POS at pagkatapos nagpiprint ng resibo. So, ako kasi wala akong gamit pa na printer na pang receipt talaga. Kaya, kung makikita nyo, sa bond paper pa ako nakapag-print. And, nakakatawa naman dahil nung tinest ni Ma'am Misaki, gumana naman doon sa kanyang receipt printer. No, hindi lang siya usable sa mga pangbahay na printer. Kahit mismo doon sa pang-receipt talaga, no? So, nag-work siya. So, ipakita natin yan, no? Mag-post tayo ng picture niyan. So, discuss natin, no, kung paano ginagamit itong spreadsheet ni Ma'am Misaki. So, base ito doon sa yung may scanning ng mga barcode. Kasi madalas talagang barcode yung pinaka-basis ng kanyang item list. Siyempre, may mga description, may mga items. Then, may inventory na rin. And then, yung pricing. Meron siya ditong stock-in record. Yung pag-purchase, pag bumibili siya ng mga stock. So, yung mga items niya, syempre, bilang naging kasunduan namin, hindi ko yun ipapakita. Kaya, ginamit ko na lang dito ay yung mga sample items. Ang pinaka-i-feature natin ay yung pinaka nagagawa ng Excel na ito. Tapos, syempre, kapag may mga customer siya, so dito niya ilalagay yung mga details, pwede niyang ilagay yung receipt number, then pwede niyang i-scan na, no? Halimbawa, i-scan niya, or pipiliin niya na lang yung code. Kasi once na nag-scan kasi yan, kung may scanner siyang gamit, halimbawa, nag-scan yan, ito yung in-scan niya. Once na nag-paste dyan, automatic na rin, no? Nalalabas yung mga details niya. Then, add to cart. Tapos, kapag i-order complete niya, yan, automatic na magpiprint yung kanyang resibo gamit yung kanyang printer. So, ginamitan kasi natin ito nung macros, no? Sa BVA ng MS Excel. So, yung ginamit natin na macros ay adaptable naman siya sa iba't ibang mga printer. Kagaya nung sa akin, nag-print siya. Doon naman kay Ma'am Misaki, meron lang siyang ilang setup na ginawa at nag-work naman. So, hopefully, sa ibang testing din na gagawin natin, mag-work din siya, no, sa different printer. Para from future, services din or future reference, pwede nating ma-adapt, no, yung ganitong setup sa iba't ibang mga printer or anumang printer ang gamit ng isa. Na automatic, once na mag-order complete siya, parang sa cashier, mabilis na lalabas yung resibo na printed na mismo. Then, ito yung ibang mga details niya. May
ganito siya, payment method, kung magkano yung sukle, and lumalabas na rin yan doon sa kanyang resibo. Kaya kung mapapansin nyo rin, meron yan dito. Naka-Japanese nga lang kasi taga-Japan si Ma'am Misaki. Yan. So, mapupunta yung record niya dito sa sales record. Then, yung receipt niya, customized to. Pwede niyang baguhin yung format. Mabilis siyang mababago dahil viewable sa kanya. So, very user-friendly. Hindi natin ginawa na hindi feasible sa client. Kasi kapag ganon, kailanganin pa akong kontakin o magpatulong pa siya sa iba para maayos yung receipt kung gusto niyang i-reformat. Pero dahil nilagay natin dito at ito na mismo yung magpiprint, siya pwede niyang i-format sa paraang gusto niya. Kaya very friendly user, ibig sabihin na napakadali niyang ayusin, i-format at customizable pa. So meron din siyang summary kung gusto niyang ma-summary yung kabuuan ng mga cost, expenses at sales niya at malaman kung ano yung net profit niya. Syempre, yung stock report, meron din siya niyan. Expenses, so dinilit muna natin yung details. At yung cash flow. Ayan, so yung cash flow, kung magkano yung pumapasok na stock in niya, kung magkano yung nabenta niya, magkano expenses niya, at magkano yung remaining balances niya. Then, syempre, yung mga barcodes na ginagawa niya, pwede niya rin ma-print. Pag pinrint niya, pwede niyang idikit yon sa mga items niya para pag in-scan niya, yun yung magagamit niya. Meron din siyang charts for sales. Annual ito. Mula January to December, makikita niyo yung pinaka-flow monthly nung kanyang profit. At ganun din kung gusto niyang i-weekly. So, almost yung mga features na meron ito, kagaya nung sa ating IMS version 2.4. No? Pero in a design na ginagamitan ng barcode at tapos meron na ring POS system, inspired format lang siya na kaya rin makapag-print. So, ipakita pa natin kung paano actual mismo na nangyayari. No? So, panoorin natin. Okay, so i-testing mismo natin. No? So, meron na tayong nakalagay sa cart. Ito yung printer natin, pang bahay lang. Then, subukan na natin siyang i-order complete. Ayan, tingnan natin ang mangyayari. So, nag-print na siya. Tingnan natin yung receipt. Ayan, so yun yung naging order. Okay, maraming salamat sa panonood. Kaya kung isa ka rin sa naghahanap na personalized na template, tracker, spreadsheet, gusto mo simple lang pero mabibigay yung resulta o yung solution na hinahanap mo, pwede kang mag-reach out sa akin. Bibigay ko yung details sa description ng video at masisiyahan ang Filipino spreadsheet na tulungan ka.